salamin. Dali lang. Salamin, salamin. Hindi ko makita salamin ko. Praise God! Hallelujah. Tunay nga na napakabuti ng Panginoong Diyos. Naririto tayong lahat para magpuri at manalangin. Kaya praise God, praise God. Nung nakaraang buwan, katatapos lang natin sa series natin ng The Wise. Bakit, ano, gaano, saan, at paano. Yan ang natutunan natin sa karunungan. Yan, praise God. Ngayon naman, magkakaroon tayo ng reflection. May reflection question tayo. Ano ang sa tingin mo, tagumpay mo sa buhay? Ano ba yung mga tagumpay mo sa buhay na naranasan na pwede nating i-share sa ating mga kasama? Pwede tayong 3. Magkasama tayong 3. Mga 3. Mga tagumpay, yan. Diba? Yung series natin doon, Jehovah Nissi, yan. Mga tagumpay natin. Kahit sa kung ano yung tagumpay na naranasan natin, yan. Tagumpay na pinagdaanan natin. Tagumpay. Victory. Mga nakaraan. Kanina, yan. Praise God. Bigyan tayo ng mga victory. Sa mga nasa online po, pwede rin yung pag-usapan sa pamilya nyo, yung mga tagumpay na naranasan natin yan. Bilang magulang, estudyante, yan. Praise God.
Nakapagsalita na pa ba ang bawat isa? Yan. Okay na ba? Yan. Nakapag-share na tayo sa mga kasama natin. Ngayon naman ay dadako naman tayo sa ating testimony. Yan. Ano bang mga nangyari sa buhay natin na pwede natin i-share na maging encouragement sa bawat isa? Yan. Katulad ng, pwede natin i-relate talaga siya sa ating tagumpay. Paano tayo pinatagumpay ng Panginoon doon sa testimony natin na i-share ngayon. Yan. Siyempre, dahil nakapag-share tayo sa bawat isa, meron tayong testimony na nag-uumapaw. Umaapaw sa ating puso na gusto nating mapapurihan ng ating Panginoon. Sinong mauna? Mauna? Yes. Good evening, everyone. Everyone! Hindi ako po mag-testimony ako kasi nung past 2 or 3 faith nights, hindi po mag-testimony dahil ang dami kong pinagdaanan ng month of October, as in, dreadful. Kaya para akong stubborn kay Lord na kahit na sinasabi ni Lord na mag-thank you ka, may pagpapasalamat ka, parang yung heart ko ay, ayoko. Pinagdadaanan ko to ba't ako mag-thank you? Parang ganun po. Kasi yun na naman, si Satan ay ang dami na namang sinasabi. Na medyo nadala po ako ng kakaunti. Pero thank God, talaga sa series po natin for the month of October. Kasi every Sunday, parang nakikita mo lalo, very intentional po si Lord na nangungusap sa akin every Sunday, how personal He is, na hindi ka lang papasok sa church na makikinig ka lang ng generic na word, kundi kahit po yung message ng preachers ay para sa lahat, may personal message po si Lord. So thank God for He was very gentle to me the entire time, na parang, minsan po kasi harsh tayo sa sarili natin. Kapag alam natin, ay matagal na ako in my faith, matagal ko nang kilala si Lord, tapos nadadala pa rin ako ng ganito. Parang minsan, naiinis tayo sa sarili natin. But si Lord, last month po, pinakita niya sa akin na, naiintindihan kita anak, sige lang, I am Jehovah. Lahat ng yun ay ni-reveal niya po sa akin for every Sunday. So thank God, especially yung last nga, yung kay Kuya Arnold. Siya, Kuya Arnold ba yung last? Yeah. Yung last it's a very powerful ending to the series na I am victorious. Hindi ako dapat nagpapatalo sa kaaway, sa mga sinasabi ni Satan sa akin. Kahit po, syempre hindi naman yun, ano ba yan? Hindi naman ako yun immediately na mawawala. Pero thank God, kasi yung promise niya po ay, you are victorious because of me. So, salamat po sa Panginoon. Sakto pa na yung mga leaders po ng church, some of the leaders, ay may pinagdadaanan pong Bible reading na program. And yung mga message po dun, sobrang reaffirming din. It's really, God clearly telling me na you don't have to worry. You just have to trust in me. So maraming salamat po sa Panginoon. Dahil medyo nakaka-frustrate kasi parang ang 2025 ay matatapos na, tapos parang ang dami mong naiisip na parang ang dami mong di nagawa, ang dami mong hindi naabot. Pero when you look back and take a step back, you can see na yung love po ni Lord ang nag-carry sa atin and personally sa akin throughout the year. And lastly, I thank God po for yung nakaraang Sunday nung Pastor's Appreciation kasi sobrang busy po nung araw na yun for us kasi may October praise din kami. Basta ganun, sunod-sunod po. Nagpapasalamat ko po at tagumpay ko yon kasi nung nag-start po kami ng brukada nung May, kami po ni Jovi ay hesitant talaga kasi parang sabi namin, nakakapagod yon kasi usually WLT kami. Tapos after ng service, naghihikaos ka bumaba para mag-prepare ng mga pagkain. Tapos after ng brukada, diretso ka ulit sa taas. Pero parang si Lord din po talaga in-impress yun na sige gawin nyo. And si Lord po ay nag-show up din sa ministry na yun dahil may mga batang pumupunta na kahit hindi mo pilitin ay joyfully uma-attend sila. And lahat po nung mga nag-perform sa stage, lahat yun ay mga bunga nung brukada. So thank God for using that ministry really na hindi po kasi kami yun kasi kami nila Jovi ay
taga-timpla lang po kami doon. But it's really the mighty moving of the Holy Spirit and yung presence ni God doon na alam ko yung mga batang yon, marami pa silang pagdadaanan, pwedeng marami pang mga pagsubok, pero yung idea na they are there, listening and hearing the word. And sinabi naman po ni Lord yun sa Bible na walang salita siyang sinasabi na babalik sa kanyang walang nangyari. So yun po yung pinangahawakan ko na yung mga batang yun ay i-preserve ni Lord and they will be the next leaders, they will stay in this church and in this ministry serving God. So salamat po sa Panginoon sa tagumpay sa Kanya. Ang gandang gabi po. Ako po, tagumpay ko po sigurong ma-share yung lagi ko pong nagpe-pray na maisama ko po yung asawa ko sa pagsisimba. Yon, kumbaga nung Sunday po, naisama ko na siya. Tapos kasi parang, yun nga, lagi siyang ayaw. Tapos nung Saturday, nag-aalangan na naman siya. Parang naano na naman kami ni Satan na huwag siyang maten. Pero nung siguro si Lord na rin yung nagsabi sa kanya, sabi ko sa kanya, kasi sabi niya po, pwede ba next week na ako magsimba? Sabi niya gano'n. Tapos parang bino ka po ng bibig ko, sabi ko, paano kung sinabi sa'yo na Lord na next week ka na lang din niya buhayin? Kasi po, kumbaga, po siya sa appendicitis. Siyempre, gusto ko po siyang, kumbaga, yung goal ko po is, magpa-thank you man lang siya kay Lord kasi na-extend yung life niya kasi sa appendicitis na operation, hindi naman po, kumbaga, hindi madali. Sabi ko, kumbaga, pinapaano ko lang sa kanya na magpasalamat siya kasi na-extend yung life niya. Tapos siguro na nahimik siya, tapos yun, dire-diretso niya, siya sa GC nila na sinabi niya sa mga kasama niya sa buko na maaga kayong kumuha ng buko kasi magsisimba ako bukas. Kaya yun po, nagtagumpay po ako na isama ko yung asawa ko rito sa church. Hello po, good evening po sa lahat. Nagpapasalamat po ako sa Panginoon sa dagdag ng life sa buhay ko. Thank you kay Lord na talagang hindi po siya nagpapabaya sa akin at sa aming pamilya. Kanina, pagpunta namin dito, sobrang bilis nung tricycle. Sabi ko doon sa mama, sabi ko, dahan-dahan naman po, hindi naman kami nagmamadali. Hindi siguro kami naririnig. Inulit ko uli, hindi pa rin. Nag-pray na lang ako. Sabi ko, Lord, ingatan niyo po kami sa aming pagpunta sa church. Layo niyo po kami. At talagang pinag-pray ko rin yung tricycle. Thank God sa protection ni Lord na nakarating po kami ng maayos dito. Kaya pinupuri ko, pinasasalamatan ng Diyos na tunay talagang ang Diyos ang nag-iingat sa atin. Thank you, Lord. Praise God. Yeah. Melody. Good evening po sa ating lahat. So, ako naman po, parang thank you Lord for what He's doing in my career, kung paano niya po ako dinadala to people. Thank you Lord kasi hindi ko rin ma-imagine for times na, halimbawa, masushoot ko si Jaya or, magkakaroon po ako ng relationship kay Barbie outside our work. Na, as friends na parang nakita ko sila as co-worker, parang ganon. Or parang, basta po meron silang, nagkakaroon po kami ng relationship na client-supplier or client-photographer relationship po nung mga nakaka-work ko. And pinapakita po ni Lord kung gaano po siya ka-faithful sa akin because so ang dami pong times kasi na gusto ko na rin gumive up minsan kasi ang hirap pong tawag dito, makita kung saan po talaga papunta yung career mo or kung ano po yung mga gusto ko in life. So sometimes, ang hirap po sa akin to
see that. But the Lord is faithful kasi dinadala niya po ako sa tamang mga tao to work with. For example po si Jaya, I was so moved kasi sa backstage, siya po yung magpe-perform, pero siya po yung nag-lead ng praise and worship before we start, during the company call. So she prayed for that na parang she surrendered, Lord, this is not me, hindi po ako ito, only your glory. Kaya po ako nandito sa stage na to. And I admire those people because legends na po sila eh. As in, malaki na po yung names nila in the industry, pero there they are. Sila Regine, they worship the Lord together. And, you know, mas lalo po ako na-encourage na the Lord is doing something in my career. So, earlier this year po, parang naalala nyo rin po na ganun din po yung scene na napupuntahan ko, kila KZ. And the Lord is really good kasi nakita ko po talaga kung saan niya po ako dinadala. And naalala ko lang po kasi rin ang prayer ko now na nung Amazing Rib po namin 2019, si Tito Roy po yung nag-speak sa amin. Eh. Sabi niya sa amin, when I pray, ang lagi niya pong sinasabi, may the Lord lead me to the right people. So ever since po that time, yun po lagi kong prayer na the Lord will lead me to the right people. And bukod po doon, kasi syempre minsan, pray po ako ng pray sa break ko in my career. Pero thank you Lord kasi nagre-reveal po siya ng wisdom sa akin in the past days na ang dami ko pa po kailangang ayusin na very foundational in myself. For example, yung pagiging ayoko magplano, disorganized. Pero po the Lord is teaching me kasi nga siya ay God of order. So, sino ba naman ako para hindi ako magplano sa buhay ko kung siya nga nagpaplano for us eh. So yung mga ganong kinds of things po na inaayos ni Lord sa akin to prepare me for something that I'm praying for. But still, even if hindi pa po ako nakarating to that, the Lord is already so faithful and blessing me so much with where I am right now. So praise the God for everything that He's doing in my life and to the things that He will do pa. To God be all the glory. Thank you. Magandang gabi po. Salamat po sa Panginoon dahil hindi dapat ako magsisimba kasi masakit yung ulo ko. Nagte-text na ako kay Sister Aurin pero nung lumabas ako, nawala na yung sakit ng ulo ko kaya nakapunta ako dito. Salamat sa Panginoon. Salamat din po sa Panginoon sa pag-iingat kasi kahapon, pagkagaling ko sa Metro East, pagpasok ko, sabi nung anak ko, may naghahanap sa akin. Ako, sino yun? Kasister nyo daw. Pagtingin ko, ibang tao. Sabi ko, anong kailangan nyo? Titingnan daw yung gas namin. Sabi ko, hindi. Sabi ko gano'n. Hindi po pwede. Tapos ako, sarado mo na yung gate. Hindi pa na isasarado yung gate. Pagtalikod ko, narinig ko sa taas, may humihila nung screen door doon kay Haris. Pinuntahan ko. Nakita ko, doon pala, umakyat siya. Pinipilit buksan yung screen door. Salamat sa Panginoon na naisarado pala nung manugang ko. At salamat sa Panginoon sa pag-iingat. Kasi lumabas ako eh. Pinuntahan ko siya, pinagsasabihan ko siya. Hinarang ako nung anak ko kasi baka nga naman kung anong gawin sa akin. Hinarang ako. Tapos nung pinagsasabihan ko siya, huwag kayong basta pasok ng pasok, di ba? May dala siyang bag. Nakasombrero. Hindi ko makita yung mukha niya kasi yung sombrero niya naka sa mukha niya. And may bag siya. Tapos lumabas na. Yon, salamat sa Diyos sa pag-iingat. Walang nangyari, walang nasaktan, walang nakuha. To God be the glory. Thank you, Lord. And salamat sa Panginoon na nakapag-therapy ako araw-araw sa Metro East ng libre, may service ako. Thank you, Lord. Yun po ay favor ni Lord. Salamat po. Praise God. Meron pa po ba para sa ating testimony? Yan. Kung wala na, tayo, purihin natin ng Panginoon sa pamigitan ng ating WLT. Praise God. Thank you.
Hallelujah, praise the Lord. A quick share lang din po na pinaalala sa akin ni Lord na talagang si Lord, sobrang galing niya at sobrang faithful niya na He really meets us kung nasan man tayo. Hindi natin kailangan mag-effort, hindi natin kailangan na manalangin ng sobrang dami, na lumuhod from entrance hanggang simula. Talagang minimit niya tayo kung nasan tayo. Kaya, praise the Lord, purihin natin Panginoon, dahil sa kanyang kabutihan, sa kanyang faithfulness sa atin. Let's worship our God. Hallelujah. My Savior, Redeemer, lifted me from a miry clay. Almighty, forever, I will never be the same, 'cause you came here from the everlasting to the world we live. The Father's only Son. Let's sing it to our God. You live, you died, you rose again on high. You opened the way for the world to live again. Hallelujah. Let's sing it to our God. For all you've done. Thank you, Lord. My Savior. My Savior, Redeemer, lifted me from the miry clay. Almighty, forever, I will never be the same, 'cause you came near. From the everlasting to the world we'll live. Thank you, Lord. The Father's only Son. And you live, and you live, you died, you rose again on high. You opened the way for the world to live again. Hallelujah. For all you, and you live, you died, you rose again on high. You opened the way for the world to live again. Hallelujah. For all you've done. Hallelujah. For all you've done. 'Cause you came near. 'Cause you came near. From the everlasting to the world we live. The Father's only Son. 'Cause you came near. 'Cause you came near. Thank the Lord. Let's proclaim it, church. To the world we'll live. The Father's only Son. Let's sing it. You live. And you live. You died. You rose again on high. You opened the way. Thank you, Lord. For the world to live again. Hallelujah. For all you can, you live, you died, you rose again on high. You opened the way for the world to live again. Hallelujah. Sing hallelujah. For all you've done. Hallelujah. Hallelujah. For all you've done. Hallelujah. Hallelujah. For all you've done. Yes, Lord. Hallelujah. We sing hallelujah to you, God. Praise to you. For all you've done. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Hindi niyo kami napabayaan, O God. Hindi niyo kami iniiwan. Thank you, Lord. We give praise to your name. We give glory to your name. Praise your name.
God. Praise His name. Praise His name. Let's sing Light of the World. Light of the world, you step down into darkness. Open my eyes, let me see. Hear our worship. Beauty that made this heart adore you. Hope of our life spent with you. Let's worship our God. Here I am to worship. Here I am to bow down. Here I am to say that you're my God. You're altogether lovely, altogether worthy, altogether wonderful to me. King of all days, oh so highly exalted, glorious in heaven above. Humbly you came to the earth you created, all for our sakes became. Come on, church, let's worship our King, our God. Here I am to worship. Here I am to bow down. Here I am to say that you're my God. You're altogether lovely, altogether worthy, altogether wonderful too. Here I am to worship. Here I am to worship. Here I am to bow down. Here I am to say that you're my God. You're altogether lovely, altogether worthy, altogether wonderful to me. I'll never know how much it costs to see my sin upon the cross. I'll never know how much it costs to see my sin upon the cross. I'll never know how much it costs to see my sin upon the cross. I'll never know how much it costs to see my sin upon the cross. Oh Jesus, thank you, Lord. Oh, we give you worship. We praise your name. We are here to lift up your name. Jesus, Jesus. Here I am to worship. Here I am to bow down. Here I am to say that you're my God. You're altogether lovely, altogether worthy, altogether wonderful to me. Here I am to worship. Here I am to bow
to say that you're my God. Altogether lovely, altogether worthy, altogether wonderful to me. Altogether wonderful to me. You're altogether wonderful to me. Thank you, Lord. You are wonderful to us, oh God. Yes, Lord. Palakpak po natin, Panginoon. Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Lord, for everything that you have done to us. Glory, glory to you, Lord. Amen. Amen. Thank you, Jesus. Panginoon, maraming salamat po sa gabing ito. We give you glory, we adore you, we praise you, we worship you, Lord. That's what we came here for, to give you glory, to say that you are our one and truly God. We worship you, we adore you. Hallelujah, we exalt you tonight, Lord. Salamat, Panginoon, sa gabing ito, Lord, na muli maramdaman ka namin, makasama ka namin. At thank you, Lord, uli sa fresh revelation tonight. At alam ko, Panginoon, na muli katatagpuin mo ang bawat isa sa gabing ito. We welcome you, Lord. We welcome you, Holy Spirit. Thank you, Jesus. Amen and amen. Praise God. Welcome sa ating Faith Night. Yan. Hindi ako nag-welcome. Welcome. Yan. Tunay nga na napakabuti ng ating Panginoon. Sa bawat buwan ay may series siya na nagpapatatag ng ating pananampalataya. Diba? Kaya itong buwan na ito, may bago tayong series. Ito ay, yan, nasa, yan, tagumpay. Yan, praise God, tagumpay. Victory. Parang ilang linggo na natin itong sa atin ay talagang natututunan. Kaya sa araw na ito, sa gabing ito ay ang ating tagapagsalita, yan. Yan. Tatawagin ko na po siya. Kilala niyo naman po siya. Yan, praise God. Teacher, Jasmine. Parang kinabahan ako dun. Magandang gabi po sa ating lahat. Yan. Ngayon po, ang unang faith night natin for the month of November. Yes, 1 month na lang. Pasko na. Okay. So, pero bago po natin alamin ko yung topic po natin today. So, hanap muna tayo ng partner. At atin munang i-share kung ano nga ba yung definition nyo ng paano nyo inilalarawan ang isang matagumpay na pamilya. Lalo na sa finances. Ano nga ba ang kahulugan ng isang matagumpay na pamilya sa inyo? Sige po, partner na lang po, kahit dala-dalawa na lang po.
Okay. So, yan po. So, marahil po sa inyo, yung iba, yung sagot, sana nakapag-travel na yung buong pamilya. Yan. Ano pa? Nabibili na lahat ng gusto. O di naman, hindi na namang problema or nai-stress sa pang-araw-araw na gastusin. Wala nang utang, di ba? May malaking bahay o maraming sasakyan. Di ba? Gusto niyo yan? Naka-auction na po. Next, may masaya at may masayang pamilya. So, ang ating pag-uusapan ngayon ay tungkol sa tagumpay sa pamilya, lalo na sa financial. Yan. So, sabi nga po sa ating Sunday sermon, di ba, that we are victorious. Malakas nga po na amen para sa mga nananagumpay na po. Amen. So, ang pagtulong po sa ating pamilya, lalo na po sa nangangailangan, it is an important part of being a loving and supportive relative. So marami sa atin nagwa-wonder, paano ba natin ibabalance yung finances natin while also caring sa ating loved ones, sa ating mga mahal sa buhay. Okay? Sa Bible po, marami po ang sinasabi about sa pagtulong sa ating pamilya, sa ating family members, lalo na sa financial. And the values that guide this action. So sa Bible na ituturo sa atin, yung mga Bible verse po, ito po yung magtuturo sa atin kung paano tayo magiging generous, yung about sa generosity, compassion, and the responsibility that we have to support one another. So ano nga ba ang tunay na definition ng matagumpay na pamilya? So meron po tayong 3 points para dito po. So point number 1 po, show our love. Ipapakita po ng ating pagmamahal. John 13:34, a new command I give you, love one another as I love you. So you must love one another. Ito po yung utos sa atin ng Panginoon. Love one another. Kung gaano po tayo kamahal ng Panginoon, dapat ganun din po ang pinapakita natin. Lalo na po sa ating pamilya. With this love, ito yung love na ipapakita natin. Alam naman natin kung ano yung love ng Panginoon, yung selfless and unconditional. So, with this love, we can assure our family members that they are not alone. Mararamdaman po nila yon na hindi sila nag-iisa, but have our support. Kapag po pinapakita natin yung pagmamahal natin, lalo na sa ating kapamilya na walang limitasyon, nagbibigay po ito ng kapayapaan, ng kasiyahan, knowing that we are following Christ's command to love one another. Ito po yung isa sa powerful reminder sa atin ng Diyos na mahalin natin ang isa't isa. Dahil ang pagmamahal ng Diyos sa atin ay selfless and unconditional. Kapag po tayo ay tumutulong sa ating kapamilya, lalo na po yung dumaranas ng kahirapan, lalo na sa usaping pinansyal, isinasabuhay natin yung utos ng Diyos na magmahalan tayo sa isa't isa. Ang pagtulong ay hindi lamang pagbibigay ng material na bagay. So parang akala natin, pag nagbigay na tayo sa isang bagay, okay na yon. Pero hindi po yun. Hindi lang sa material na bagay, kundi isang pagpapahayag ng tunay na malasakit at pag-ibig. Sa bawat pagkakataon tayo ay nag-aabot ng tulong, ipinapakita natin na ang pamilya ay hindi lamang blood-related, kundi pusong handang umalalay sa oras ng pangangailangan. Sa ganitong paraan, nagiging buhay ang ating pananampalataya. Dahil din sa pagtulong natin, nakakapagbigay din tayo ng pag-asa. Nararamdaman natin na ang pamilya, nararamdaman ng ating pamilya na they are valued and cared of. Same with God. Di ba pag binibigyan tayo ng Panginoon, pag nasasagot yung panalangin natin, yung nararamdaman natin parang, wow, ito na yung may pag-asa pa. Parang you feel the love ng Panginoon, lalo na kung sinasagot yung panalangin natin.
So, ganun din po tayo sa pamilya natin. Dapat yung pagtulong natin, lalo na sa financial, ay hindi dapat, ay wala dapat limitasyon. Okay? So, let's check our kapamilya ngayon. Yung kamag-anak natin, baka po may kinakaharap na po silang struggle sa buhay. At ikaw ang nais gamitin ng Panginoon na maging sagot sa kanilang problema. Baka hinihintay lang tayo ni Lord na makausap natin sila. Baka may nagte-text na po sa inyo, check niyo po. Minsan po, di natin alintana, kaya pala tayo nakakapag-save. Kaya pala tayo binibiyayaan ng Panginoon ng liglig, siksik at umaapaw. Kaya pala, tinaasan tayo ng sahod. Kaya pala, ang dami nating customer. Kaya po pala, mas lumago pa yung negosyo natin. Kasi, minsan, ginagamit tayo ng Panginoon para extend natin yung blessing natin sa kamag-anak natin. Okay po? So, kung halimbawa naman sa pera, may naghihiram sa atin ng pera, na, syempre, minsan, emergency, yan. Alam ko naman po tayo na tayo ay Christian, pero sa mga ibang tao, lalo na sa kamag-anak natin na hindi pa nakakilala, maaari natin silang gabayan din kung paano tumulong nang walang hinihingling kapalit. Yan po. So, point number 2, serve one another. Galatians 5:13b, serve one another humbly in love. Yan, maglingkod tayo sa isa't isa sa diwa ng pag-ibig. This verse reminds us of our responsibility to serve one another. Hindi lang po sa sarili natin. Utos din ng Panginoon na mag-serve tayo sa iba po. Lalong-lalo na po sa ating pamilya. So, yan. So, ang pag-aalalay o pagtulong natin sa pamilya, lalo na sa financial na aspeto, na ipapakita natin yung calling natin to serve. It is an invitation to seek ways to bring freedom and relief, kahit na sa mga gawaing bahay. So, pwede din tayo magsimula ng mag-serve sa kapamilya natin sa mga gawaing bahay. Okay? Kapag po tayo ay nagtulong-tulong sa loob ng bahay, nagiging mas magaan ang lahat ng gawain. Naiibsan yung stress, yung pagod, yung burden, yung worries, lalo na po sa mga magulang natin na talagang sub-sub sa pagtatrabaho, sa maghapon na pagtrabaho. So, ang pagtutulungan po, it brings success sa family natin. Nagiging smooth ang flow, lalo na sa gawaing bahay. Kapag po tayo ay kaya po tayo biniyaan ng Panginoon ng kalakasan sa ating pangangatawan, even yung resources natin, upang gamitin ito sa pagtulong sa ating mga mahal sa buhay. Sa mga simpleng gawain po, katulad lamang ng paghuhugas ng pinggan, di ba po, paglinis ng bahay, yung mga gawain na simpleng gawain sa bahay. O di ba na nakaraan, di ba tag-ulan, marami butas yung bubong ng kamag-anak nyo, pwede nyong puntahan. Pwede niyong tulungan para instead na magbayad pa sila sa ibang tao, kayo na lang ang tutulong kung marunong naman na kayo. Pwede din, kung tayo din naman po ay mga working, single, pero nasa side pa rin tayo ng family natin, nakitira pa rin tayo, maaari din natin sagutin yung bills ng tubig, ng kuryente, ng internet, or yung bigas, yung pang-araw-araw na pagkain, pagbigay ng konting pang-shopping ng yung parents, di ba? So, yes and amen. Yan po, yan. So, yan po. So, ito po yung mga simpleng act of service, but means a lot po sa mga taong to win the hearts ng ating family.
So let's check our heart. Paano nga ba tayo nakaka-contribute to carry the load of our family? Lalo po sa financial. So, last time po, last sahod namin, lumabas kami ng mga teachers. Tapos, bigla na lang natanong ni Teacher Ayut, sabi niya, tanong niya sa amin, how do we spend our sahod? Laki ng sahod namin, bro. How do we spend our sahod? Yan, tinatanong niya. Syempre, may family kami. Alam na kung saan pupunta yon. Yung dalawang teachers namin, sasabi, habang sila po yung nagsasalita, sinishare niya yung kung paano nila in-spend yung sahod nila. Parang naisip ko lang din. Paano nga ba ako nakaka-contribute sa family ko? Noong time na nasa sa Bicol pa ako, nasa probinsya. So, sa probinsya po kasi, ang buhay doon, parang limited yung mga resources doon. Alam niyo naman po. So, walang malalaking building, wala pong ganyan. So, kung ano lang po yung main source, ano lang po doon. Kung nasa dagat ka, mangingisda ka. Kung nasa bukid ka, magsasaka ka. Ganun ka lang. So, yun po. So, since po malapit kami sa dagat, ang magulang ko po, ang tatay ko po ay fisherman. Ako po ay seawoman. Yun po. Kasi talagang para matulungan yung mga tatay ko sa pangingisda para hindi na sa ibang tao. Ako yung sinasama niya. Mangingisda kami niyan. 4 kami magkakapatid. So, dun. So, yun po. So, naranasan ko talaga mangingisda. Then, sa financial naman, testimony ko lang kung paano kami nakapagtapos namang magkakapatid. So, share ko lang, syempre sa hirap ng buhay, limited ang resources. So, nakita ko kung paano sila talaga, paano nagtiyaga talaga yung trabaho ng mga magulang ko. So, yun po. So, nang time na college na yung kapatid ko, yung panganay namin, pangalawa po ako. 7 po kami, 6 na babae, 1 lalaki, yung bunso pa. So kaya talagang kami yung isasama. Kasi yung bunso namin lalaki, baby pa. So yan po. So yung time na yon, nung time na college na po yung ate ko, nakita ko yung magulang kung paano talaga sila kumayod. Tapos, eto na din, syempre sunod-sunod po kami. After 2 years, magka-college na rin po ako. So, parang ganun. Then, nagkatapos po yung kapatid ko, kinuha niya po yung responsibility. Pero wala pong sinabi magulang ko na ikaw na sunod na magpaaral. Walang ganun. So, sabi niya po, siya ang nagsagot ng aking tuition fees, tapos boarding house, ganun. Kasi 2 hours away yung city sa amin. So, mahirap. Kailangan mo mag-board talaga. And then, nung nakatapos naman ako, pangatlo naman yung tinulungan ko. Kinuha ko yung tuition fee, ako naman nagbayad ng tuition fees. Pag nalilate, pupunta ako sa school, magpa-promi, ganun. So, tapos, panganay ko, siya naman yung nag-allowance. Then, eto na. Pangatlo nakatapos, pang-4, pang-5, pang-6, halos sabay-sabay. At that time, may asawa na po ako. And then, para po maibsan yung gastusin ng magulang ko, kinuha ko po yung lahat. 3, yung pangatlo, naghahanap pa ng trabaho. Pangatlo, pang-4, pang-5. Lahat po yan, kinuha namin ni Ian. And then, after nun, may 2 pang pinsan. Sige, halika na kayo sa bahay. Sige, kahit magsiksikan, okay lang. Sinuportahan namin. Yung pagtulong ba, yung pagtulong ba, yung makita mo lang na maibsan, na makita mo lang yung magulang mo na nakarelief sa gastusin. Malaking tulong yun. Napakasarap sa yun, sa feeling. Hindi dahil obligasyon nila na magpaaral. Hindi din na obligasyon namin na pinag-aral. Pero yung makita mo lang na relief na yung magulang mo sa ganun, napakagandang pakiramdam po yun. And thank you sa Panginoon dahil kahit maliit yung sahod sa probinsya, na sustain namin lahat yun. Lahat po sila nakapagtapos.
Wala pong naiwan, lahat. Walang huminto. Pati po yung 2 pinsan namin, nakapagtapos po yun. So, lahat po yun. So, ito po, this small acts of support, not only to relieve our family's burden, but also create a sense of responsibility, sharing of responsibility, and teamwork. Through these efforts, yung pagsisikap na to, yung success nagiging easy. Success becomes easier to achieve. 'Di ba? Pag nagtutulong-tulungan po tayo, ang madali nating makuha yung success natin. Because the family works together and carries the load as one. So, 'di ba po, kapag may binubuhat tayong mabigat sa bahay, 'di ba, pag pinagtulong-tulungan natin na yun, ang gaan, gagaan yun. So, ganun po yun sa family. Dapat suportahan po tayo. Serve one another. So, kayang-kaya natin tumulong financially. Maliit man o malaki ang ating kinikita. Because God is our main resources. And mas ibibless tayo ng Panginoon sa pag-serve natin sa Kanya through our family. Diba? Point number 3. So, generosity within the family. Yan po. Luke 6:38, give and it will be given to you, a good measure, pressed down, shaken together, and running over, will be poured out into your lap. With the measure you use, it will be measured to you. So, helping family financially is a manifestation of love. Nagpapakita po ito ng pagmamahal kapag tinutulungan natin ang ating family. Kapag binabahagi natin ang ating resources at kakayahan sa mga nangangailangan, lalo na sa ating pamilya, sumasalamin ito sa God's generous heart sa atin, towards us. So, kapag tinutulungan natin ang pamilya, binubuksan din natin ang pintuan para sa biyayang matatanggap natin. Ang kabutihan ng Diyos ay pumupuno sa ating buhay. Kaya mas marami tayong naibabahagi at mas lumalago ang pagmamahalan at kasaganaan sa pamilya at sa ating sarili. So pag nag-extend natin yung resources natin, naipapakita natin yung God's generosity. Lalo na kung we saw or nag-invest tayo sa family natin, within our family. So, yung mga magulang ko po, kahit po kami sa pera, hindi po nila inaalintana yung mga maliit na bagay na naitutulong nila sa kapwa nila. Nakita ko na po yung pagiging generous nila sa ibang tao. Lalo na po yung papa ko, talagang napaka-generous nun. Though, public servant siya, kagawad ba, ganun. Yung kinikita niya sa bahay, yung kinikita niya po, yung sinasahod niya po sa barangay, hindi po yun napupunta sa amin. Ang ginagawa niya po doon, binibili niya ng ilang sakong bigas, tapos kikiloy niya na 1 kilo, tapos ibibigay niya sa buong barangay. Yung matitira sa amin, kung ilan yung matira, yun sa amin. Wala po kami doon. Kasi parang, kasi, nung time din yun, college yung kapatid ko, nag-college din yung kapatid niya. So parang, paano niya ba na-manage yung finances? So, yung kalahati, parang allowance for his sister, tapos sa amin din. So parang, dapat pambaon na namin yun . Pero, syempre, di ko pa yun maintindihan. Pero na-realize ko, yung patay ko ay nag-invest sa ibang tao. Yung generosity. And isa sa pinaka-best na nakita ko sa kanya, kung paano siya magbigay sa magulang niya. Nagbibigay sa ibang tao, pero hindi niya kinakalimutan yung kanyang magulang. Yan po yung nakikita ko sa kanya. And
nag-i-invest po siya, kahit ano po kabisi niya, talagang pupuntahan niya yung magulang niya, mag-aabot po siya. Nag-i-invest po talaga siya. So, investing generosity to our parents, showing honoring to them. Di ba, isa sa utos yun ng Panginoon, honor your father and mother. So, iba yung blessing. Iba yung po yung blessing na binibigay sa atin ng Panginoon kapag nagso tayo ng generosity sa magulang natin. Iba po? He will bless us abundantly at na-extend po yun sa mga anak. Kaya wag po tayong manghinayang na magbigay sa ating pamilya, lalo na sa ating mga magulang. Ang pag-share ng salita sa Panginoon, dapat sinasabayan po natin yung ng salita ng Panginoon. Lalo tayo yung mga nakakilala na sa Panginoon. And kami nga po ni Ian, pag umuwi kami ng Bicol, kasi bihira naman po kami umuwi, pag may occasion lang, talagang nagsaset aside kami. Kaming dalawa ng, basta siya may binibigay din siya, ako may bibigay din. Ganon. So one time, parang binigyan ko lang sila ng tig 1,000. Parang ang laki, wow, ang laki nito. Sabi niya parang ganon, parang makikita mo sa kanila yung appreciation nila. Grabe. So, syempre, kahit ganung bagay, kahit maliit lang, kasi mas mapera pa yung magulang ko ngayon sa akin eh. May tig-isa silang negosyo, pero yung appreciation nila, grabe. Kasi yung nakita ko sa kanila, kaya binabalik ko din sa kanila. So, yun po, na-spoil na po namin sila ngayon. So, thank you sa Panginoon, sa biyaya na binibigay niya sa amin. And ano yung reward na natatanggap namin? So, meron kami mga pamilya na maayos. And, syempre, yung pamilya namin is smooth flow yung daloy ng blessings. Lahat po tahimik, walang away na nangyayari. So, yun po. Pag nag-invest po tayo sa pamilya natin, yun po yung i-reward sa atin ng Panginoon. Yes po. So, sa conclusion po natin, Proverbs 21:20, precious treasure and oil are in the wise man's dwelling, but a foolish man devours it. So, praying that our household are filled with wisdom, enjoying the resources, and no foolish members are devouring them with greed. Kapag tayo po ay wise sa God blessings, or sa mga bagay na meron tayo, pagyayamanin po tayo ng Panginoon. If we don't waste the gifts that have been given to us and openly share them with our family, we create God blessings to flow abundantly. As we work together and lean on God, we will continuously experience His guiding hand. It is our calling to serve, to love, and be generous with those closest to us. Magandang gabi po sa ating lahat. Bago po muna tayo dumako sa ating prayer items, tayo po muna ay manalangin. Yes, Lord. Yes, Lord. Heavenly Father, marami po salamat sa salita mo ngayon na na-remind po kami upang magkaroon kami na-remind po kami sa iyong salita na upang magkaroon kami ng matagumpay na pamilya. Tulungan niyo po kami na maging good steward sa mga biyaya na binibigay niyo sa amin, lalo na sa financial. Tulungan niyo rin po kami na mahalin ang pamilya na walang limitasyon. Tulungan niyo po kami na makita ang mga pangangailangan ng bawat miyembro sa aming pamilya. Punuin niyo po ang bawat tahanan ng karunungan na pahalagahan ng bawat biyayang natatanggap. Dalangin din po namin ang bawat miyembro ng pamilya na ilayo niyo po sila sa silaw ng salapi at kasakyaman na maaaring ikakasira ng bawat tahanan. Kayo nga po, Panginoon, ang mag-guide sa bawat isa. Salamat po sa pagtuturo sa amin upang kami ay magkaroon ng pamilya, magkaroon ng matagumpay na pamilya. Maraming salamat, Lord. Ito po ang aming dalangin sa iyong matamis na pangalan. Amen.
Dumako na po tayo sa ating prayer items. Ang una po nating ipapanalangin, the whole family, panalangin para sa buong pamilya, kamag-anak na magkaroon ng close relationship with Jesus. So, manalangin po tayo ng sabay-sabay. Tayo po yung magsitayo. Hallelujah, Lord. Yes, Lord. Yes, Lord. Panginoon, maraming salamat po sa pamilya na mayroon kami. Maraming salamat din po sa buhay na pinagkaloob niyo po sa bawat pamilya. Salamat sa aming pamilya na may pagkakaisa, nagtutulungan at nagmamahalan. Lord God, we humbly came to you. Inilalapit po namin ang aming pamilya at aming kamag-anak, Panginoon. Puspusin niyo po ang bawat pamilya ng iyong banal na espiritu at tulungan na lumapit sa bawat sitwasyon ng aming buhay. Dinggin niyo po ang aming panalangin ng bawat isa. Bigyan niyo nga po din kami ng kasiyahan sa bawat struggles na kinakaharap namin. Naway kayo po yung masumpungan namin. Sa bawat kasiyahan na aming nadarama, magkaroon lang kami po ng grateful heart. At pangalan niyo po ang aming tatawagin at itataas. Tulungan niyo nga rin po kami na magkaroon ng tapang upang ibahagi ang iyong kabutihan sa aming pamilya at matanim po ito sa kanilang mga puso. Let them see and taste your goodness, Lord. Gamitin niyo po ang bawat pamilya sa iyong ministries, Panginoon. Ikaw din ang magiging sentro ng aming buhay. Sa bawat desisyon na aming gagawin, ikaw ang una naming lalapitan sapagkat sa iyo'y gabay ay hindi po kami magkakamali. Maraming salamat, Panginoon. Ikaw po ang aming lalapitan sa lahat ng oras. Pangalan niyo po ang aming itataas. Pangalan niyo po ang aming sasambitin, Panginoon. Tingin po niyo po ang aming panalangin. Maraming salamat, Lord. In Jesus' name, Amen. Sunod po na ating ipapanalangin. Panalangin po para sa mga magulang na magkaroon ng kalakasan sa kanilang paghahanap buhay at para makapag-provide ng pangangailangan ng family. So tinatawagan ko po si Sister Auring po para pangunahan tayo sa ating panalangin. Sige po, manatili po tayong nakatayo. Batid ko na lahat tayo ay mga parents na. Wala naman natang isang single. Sorry sa single, pero lahat po tayo parents na. Kaya siguro po, hindi lang ako mananalangin, kundi lahat po tayo. Tayo po yumuko, ha? Maraming salamat po, Panginoon, sa pagkakataong ito na kami sama-samang nananalangin. Batid mo, Panginoon, ang lahat ng narito ay mga parents na, Panginoon. Hindi man kami nagsasalita, Lord, pero alam mo yung mga pangangailangan, alam mo yung kung paano mo i-provide, yung magiging tagumpay namin kasi magmumula sa iyo, Panginoon. Hindi sa amin, kundi ikaw ang katagumpayan namin, Panginoon. Kaya, Panginoon, tulungan mo nga po kami bilang mga magulang na maging malakas sa lahat ng pagkakataon, anumang pagsubok at darating, nandiyan po ang strength namin kasi ikaw ang aming kaagapay. Panginoon, tulungan mo nga rin po kami, Panginoon, sa panahon ng mga pangangailangan. Alam mo, Lord, ang mga pangangailangan ng bawat isa. Di kami magsasalita, pero alam ko, ibibigay mo po yung Panginoon dahil naniniwala kaming ikaw ang aming provider. Kasangkapan lang po kami bilang isang magulang. Na habang kami po ay narito sa mundo, nandito po kami para turuan din ang aming mga anak
kung paano sila kakapit at magkakaroon ng tamang relasyon sa iyo, Panginoon. Hindi po biro ang maging magulang. Ando ng tamang pagtitiis, lalo na sa panahon ng pangangailangan. Pero Panginoon, ikaw po kasi magbibigay ng provisyon. Hindi po kami. Magiging kasangkapan lang po kami para mapakita namin sa aming mga anak na may tunay na Diyos na gumagabay, hindi lang sa pangsarili, kundi sa buong pamilya, Panginoon. Salamat po sa pagiging magulang, Panginoon. Kasi bilang naging magulang, doon namin ma-realize na gaano kabuti ang buhay, Panginoon. Gaano mo ibinibigay ang buhay na mabuti. Hindi lang yung tinataglay namin kalakasan, Panginoon, kundi yung oras sa mga desisyon, kasama ka namin, Panginoon. Sa oras sa mga pananalangin namin para sa aming mga anak, O Lord God, alam namin na pinakikinggan mo po kami, Panginoon. Salamat po dahil ikaw ang aming kasama sa lahat ng oras. Salamat po dahil tinuturuan mo po kami. Tinuturuan mo po kami kung paano mamumuhay ng naaayon sa iyo. Kaya patuloy, Panginoon, na mananalangin kami at lumalapit kami sa mga oras na ito. Naninikluhod kami, Panginoon, na patuloy mo kaming puspusin ang iyong biyaya, puspusin ang iyong salita, upang maging matatag kami sa hamon ng buhay, Panginoon. Kasama ka namin sa lahat na ito, Panginoon. Hindi kami magiging matagumpay, Panginoon, kung hindi ikaw ang nasa amin, Panginoon. Kaya sa mga oras na ito, Panginoon, tinataas namin ang bawat isa bilang magulang, Panginoon. Puspusin mo po kami ng iyong biyaya. Puspusin mo kami ng iyong pagpapala. At maging pagpapala kami, hindi lang po sa aming mga anak, kundi maaaring sa aming mga kapitbahay, sa aming mga kaibigan, sa aming mga kapatiran, Panginoon. Dahil kasama ka namin at naniniwala kami sa iyo na ikaw ang nagtataglay ng buhay ng bawat isa. Maraming salamat po sa pagiging magulang at alam ko, Panginoon, hindi matatapos ang aming mga anak kung hindi sa pamamagitan mo. Hindi rin namin maibibigay ang tamang pag-aalaga kung hindi sa pamamagitan mo, Panginoon. Kaya wala po kaming mukhang ihaharap kung hindi ang lumapit sa iyo, manikluhod, natuturuan mo kami kung paano kami magiging isang mabuting magulang para sa aming mga anak. Maraming salamat po sa pangalan ni Jesus. Amen. Sunod po nating ipapanalangin ang ating mga kabataan o yung mga anak po, children. Helpfulness in home chores to lighten the family load. So, panalangin. So, tinatawagan ko po si Sister Christine para sa pangunahan po tayo sa panalangin. Ayan, sige po. Tayo po yung manalangin sa ating mga anak at sa mga kabataan o sa mga bata po na narito po. Sige po. Maraming salamat, Panginoon, sa buhay na inyong ibinigay sa amin, Panginoon, at sa mga aming mga anak, sa inyong mga anak, Panginoon. Maraming salamat, Lord. And dalangin ko po, Panginoon, na turuan niyo po kami. Turuan niyo po kami na maging matulungin, na mapagaan yung dinadala ng aming mga magulang, Panginoon, sa aming mga tahanan, sa aming mga, kung ano man po mga pangangailangan, mga stress na kanilang dinadala, Panginoon. Nawa, Panginoon, tulungan niyo po kami na maging responsable ang mga bata, mga kabataan, mga anak, Panginoon. Nawa, Panginoon, sa aming relasyon o sa inyong sa mga kaibigan po namin, Panginoon, nawa bigyan niyo po kami ng mga kaibigan na tutulungan kami, dadalhin kami, Panginoon, sa tamang daan, Panginoon, o sa tamang na naaayon sa inyong ngalan o sa inyong salita, Panginoon. I pray, Panginoon, sa mga bata, sa mga kabataan at sa mga anak, Panginoon, na katulad ko na i-remind niyo po kami na huwag magtamad, Panginoon, sa maliit man o sa malaking bagay, Panginoon. Turuan mo po kaming maging masipag, maging maalalahanin, maging mapagbigay, Panginoon, maging magalang, Lord God.
And I pray, Lord God, sa mga katulad ko po, Panginoon, na wala man po dito ngayon sa simbahan, kung nasaan man po sila naroroon o kung nanonood man po sila, Panginoon, kayo po ang mag-remind sa amin na mahal niyo po kami, Lord God. Alam ko po at marami mang bato ng mundo sa amin, Panginoon, nagawa ni Satan, Panginoon, nawa i-remind niyo pa rin po kami ng inyong love, Panginoon, na mabuting Panginoon po kayo sa amin, Panginoon, at sa aming mga pamilya, Lord God. Nawa hindi kami masway, Panginoon, ng gawa ng kaaway. Nawa maging asin kami at ilaw ng aming mga tahanan o ng aming mga pupuntahan, Panginoon, ng aming magiging makakasama, Panginoon, na makita yung mukha mo, Panginoon, yung Kristo na mayroon po sa puso namin, Panginoon. Maraming salamat, Lord, sa buhay naming mga anak, naming mga kabataan, Panginoon, na aming kabataan na katulad ko, Panginoon. Maraming salamat, Lord, sa patuloy na pagmamahal, sa patuloy na pagpapala sa amin, Panginoon. Maraming salamat po. Ito po ang aming dalangin sa pangalan nyo. Amen. Thank you. Sunod po na ating ipapanalangin ay ang ating mga relatives. Not to be a burden, but contribute to the joy by helping one another. So tinatawagan ko po si Brother Christian po para pangunahan tayo sa ating panalangin. Sige po, sama-sama po tayo manalangin para sa ating mga kamag-anak na nangailangan ng ating tulong sa anumang aspeto ng kanilang buhay po. Okay? Hallelujah, Lord God. Panginoon, salamat po sa araw na ito na kami po'y nagkatipon-tipon dito sa sanktuaryong ito para magpalakasan, panalanginan, O Lord. Batid namin, Panginoon Diyos, na itong aming gawain ay patuloy mong pinapatnubayan dahil ikaw po ang dahilan kung bakit kami malakas at masiglang nagpupuri sa iyo. Tunay nga po, O Diyos, na ikaw ang aming Jehovah Shammah. Lord, sa gabing ito, amin pong idinadalangin ng aming mga kamag-anak o relatives na dumadaan sa pagsubok sa buhay. Panginoon, kami ay handa upang magpagamit sa inyo para maging kasangkapan upang sila'y inyong maabot. Maging pagpapala kami, Panginoon, sa kanilang buhay para maibsan ang kanilang kalungkutan, paghihirap at kakapusan lalong-lalo sa kanilang pinansyal. Ano man, O Diyos, ang kaparaanan na iyo pong gagamitin upang sila'y abutin, kami po ay lubos at buong pusong sumasang ayon sa susunod sa kaluwalhatian mo, Panginoon. Lord, batid namin ang walang humpay na pagsubok na aming pinagdaraanan o ng aming mga kamag-anakan, pero buong tiwala namin itong ipinauubaya sa inyo na walang pagsubok na hindi namin kayang lampasan sapagkat we are guided by you through our Holy Spirit in the mighty name of our Lord Jesus Christ. Lord, we are victorious in your presence, Panginoon. Kami po ay nakakatiyak na sa inyong pagpapala sa amin, kami ay lubos na makakatulong sa abot ng aming makakaya sa aming mga kamag-anakan. Sa anumang aspeto ng kanilang buhay, kami po, Panginoon, ay kailanman hindi magiging burden sa kanila, bagkus kagaanan at kapayapaan sa kanilang buhay ang aming maitutulong. Dahil ang wangis mo, O Lord God, ang mangibabaw sa bawat isa sa amin. Lord, ikaw po ay tunay na dakila sa aming buhay at patuloy po namin itinataas ang inyong pangalan. Ito po ang aming samot dalangin sa pangalan ng inyong bugtong na anak na si Jesucristo. Sa pamamagitan ng aming banal na Espiritu, sa iyo po aming Ama ang mataas sa papuri at pasasalamat. Amen. Sunod po nating ipapanalangin ang mga OFW, wisdom in their work, strength in their physical bodies, constant communication with God and the family. Tinatawagan ko po si Sister Joanne po para pangunahan tayo sa ating panalangin po. Amen. Sino po sa atin ditong may kamag-anak na OFW po sa ngayon? Yan, amen. Yan. Isa din po ako naging OFW before po. So ipanalangin po natin mga kapamilya, kamag-anak sa gabing ito. Hallelujah, Jesus.
Lord, tunay nga po na ikaw po ang aming Diyos. Kayo po ang laging nakakasama, kasama ng aming mga kapamilya, kamag-anak sa mga oras nito. Nung sila, Panginoon, ay umalis, nakaalis ng bansang ito, kayo po, Panginoon, ng tunay na gumabay at nagpala sa aming mga kamag-anak na ito at mga kapamilya. And Lord, ngayon, nagtitiwala kami na kayo pa rin palagi ang kasama nila. Lord, bagamat malayo man sa piling ng aming mga family members ito, kayo po ang nakakabatid ng kanilang mga puso, ng kanilang kalagayan. Hindi, Panginoon, madali na mawalay sa aming mga magulang, sa aming mga kapatid, o sa aming mga kapamilya, asawa o anak man, Panginoon. Bagamat malayo, Lord, ito po ay kayo po ang magbibigkis sa kanila, Panginoon, through your words, sa iyong presensya, Panginoon. Lord, turuan niyo po ang bawat isa rin na palagi na may constant communication sa iyo, unat-unat sa lahat. At ilay niyo po sila sa anumang mga tukso, Panginoon, or anumang kapahamakan. And our prayers, O God, ay bring them, Lord, or bring good people na sa kanila ay makakatulong, uplift, Panginoon, ng kanilang mga puso, dumaraan man, Panginoon. Lalo sa panahon ngayon, malapit na naman ang Kapaskuhan. Marami, Panginoon, ng mga ka-OFWs namin, mga kamag-anak namin na may nakakaramdam na, Panginoon, ng lungkot o ng homesickness. But Lord, you are with them. Be with them, O God. Be with the people, lalo na sa mga churches, Panginoon. Dali po sila sa mga simbahan na sila ay magkakaroon ng binding with you, Lord, o sila ay magkakaroon ng get together pa ng gathering with Christians and with their loved ones, Panginoon, kung sila man ay mga kasama na doon. And Lord, ilayo po sila sa anumang mga hindi magandang pangyayari, aksidente man ito sa trabaho, sa pagpasok nila sa trabaho, palakasin mo po ang kanilang physical body, so God, lalo na sa mga skilled workers, so Lord, hindi po madali, lalo na ngayon kung ang panahon ngayon sa ibang bansa ay lumalamig na ng husto, kung sila may nandoon sa nagwi-winter, Panginoon, Lord, give them good health, good physical strength, O Lord. At ganoon po sa lugar na medyo sobrang init na, palakasin niyo po, ganun din ang kanilang mga katawan, Panginoon. At sa kanilang finances din, O God, tunay nga po na ang kanilang purpose, bakit sila nag-abroad, ay para makatulong, magkaroon ng magandang pinansyal na pagpapala sa buong pamilya. Lord, give them wisdom as well, Lord, as they spend their money, as they receive their salaries and income, O Lord. Ito'y mapunta, Panginoon, sa mga tamang paraan, sa mga tamang pagpapala para sa pamilya din, O Diyos. Panginoon, wala po kaming ibang magagawa. Mahirap man, Panginoon, na malayo, but in your time, in your perfect time, Panginoon, and place, ay muli ay magkakasama-sama ang mga magkakapamilya na nagkalayo sa panahon na ito. But salamat, Panginoon, tunay nga po na kayo pong aming tunay na Diyos. Iingatan niyo po sila, pagpapalain niyo po ang lahat ng narito. Salamat, Panginoon. Ito po ang aming panalangin sa matamis sa pangalan ni Jesus. Amen. Sige po, maupo po muna tayo at pwede po ba kayo maghanap ng partner po ninyo? Yan. Partner, yan. Tuloy po natin sa ating panalangin po. Yung isa sa inyo, ipagpe-pray po yung Metro Manila North District Conference na mangyayari na po this coming Monday and Tuesday. At yung iba po sa atin ay delegate po dito. So, ipanalangin natin na maging maayos po yung programa, maayos yung panahon, maging fulfilling po and yung objective and purpose nung conference ay talagang maranasan po at ma-achieve po. Okay? So, yung mga staff, mga superintendents, bigyan ng kalakasan din po. Yun po yung ipapanalangin ng isa. Tapos yung isa naman po ay ipapanalangin niya ay yung mga kababayan po natin sa Visayas. Yan, marami pong mga churches na nasira sa Leyte, sa Cebu, sa Negros, sa Palawan. Yan, ipanalangin po natin sila. Maging yung mga pamilya din po na nasiraan din ng mga bahay, nawalan ng tirahan.
patuloy po natin silang ipanalangin. Okay? So, ganun din po sa mga nasa live stream, sama po kayo sa pananalangin po para sa Metro Manila North District Conference at saka yung mga nasalanta po ng bagyong Tino sa Visayas. Sige po, hanap po kayo ng partner po. Okay po. Sa lahat ng mga nasa live stream po ay pwede nyo pong i-type yung inyong mga prayer request, personal prayer request, at yung mga prayer warriors po natin ay kasama po ninyong nananalangin para sa mga prayer request po ninyo at this very moment. At lahat naman ng nandito ay tayo po ay tumayo muli at idulog po yung mga bawat pangangailangan po natin.
Sige po, lahat po tayo ay mananalangin para sa ating mga personal na mga pangangailangan kasama ang ating buong pamilya. Let's pray. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you. Every time. Praise you, Jesus. Hallelujah. Maraming salamat, Panginoon. Sa oras na ito na may dulog, Panginoon, ang mga kapatiran namin, na may mga karamdaman, Panginoon. Ikaw nga po ang patuloy magbigay kagalingan sa kanila sa pangalan ni Jesus. May mga nasa hospital, may mga nakauwi na, Panginoon, may mga malubhang sakit, may mga masakit ang katawan, pero alam namin na Ikaw ang Diyos na nagbibigay kagalingan sa kanila sa oras na ito. Salamat sa mga latay mo, Panginoong Jesus, na nagbigay kagalingan na sa kanila. Thank you, Lord. Continue to provide din, Panginoon, lahat ng mga pangangailangan ng bawat pamilya, Panginoon. Maliit man ito, malaki, dalangin namin, Panginoon, na patuloy mo ipakita kung gaano ka-generous, Panginoon, ka-faithful sa bawat pangangailangan ng bawat families, Panginoon. Huwag kang magkulang, di ka magkukulang, Panginoon, bagos mag-uumapaw ang bawat pangangailangan, Panginoon, ng bawat pamilya. Dalangin din namin, Panginoon, ang gabay mo sa mga desisyon na gagawin ng bawat pamilya, Panginoon. Gabayan mo sila ng iyong banal na spirito, gabayan mo sila ng iyong karunungan, Panginoon, na ang bawat hakbang na gagawin nila ay ito ay magiging ayon sa iyong kalooban, Panginoon. Salamat, O Diyos, salamat. Maging sa mga bawat relasyon, Panginoon, ng families, maging maayos ito. Ilayo mo, Panginoon, sa anumang mga hindi maganda o tangka ng kaaway, Panginoon, bagos balutin mo sila ng iyong banal na dugo at makita, Panginoon, ang kapangyarihan mo na kumikilos sa bawat pamilyang ito, Panginoon. Sa oras na ito, Panginoon, salamat sa tagumpay na ipagkakaloob mo sa bawat isa, sa aming pamilya, sa aming mga kamag-anak, Panginoon. Makikita, Panginoon, ang pagkilos mo simula sa oras na ito. Maging sa mga panalangin namin, maraming salamat, Panginoon, sa pagtugon mo. At ito ay hindi lang katagumpayan ng bawat isa, kundi ito ay magbibigay glory sa iyong pangalan, Panginoon. Thank you, thank you. In Jesus' name, amen and amen. Sige po, maaari na po tayo maupo at pwede na po natin ipagkaloob yung ating offering po. Sige po, pwede na po lumapit. At habang lumalapit po kayo, ay mag-a-announce lang po ako. Yan. This coming Sunday po ay tuloy-tuloy pa rin yung ating series na The Lord Reigns. Yan. At makikita po natin kung paano po kumikilos ang Panginoon po. Yung kanyang justice, yung kanyang righteousness sa araw na ito. Okay? At this coming Monday, tulad ng nabanggit ko po, ay yung MMND conference ay mangyayari na po this coming Monday and Tuesday. Sa lahat po ng mga delegates ng JCLAM papunta po doon ay mag-a-announce na lang po kami doon sa mga GC po. Yung mga malapit po doon, diretso na po kayo doon sa convention center ng anong oras po. Bago mag-8 o'clock, dapat nandun na po. Naka-pink po kayo, smart casual po. Tapos baunin nyo na rin yung inyong damit na modern Filipiniana o barong po pagdating naman po ng hapon paggabi. Okay? So, yung mga nais po makisabay sa pagkain, makipag-ugnayan na lang din po sa amin po. Tapos, watch out po sa mga activities this coming November. May mga department activities din po in preparation na rin po sa ating anniversary. Okay, so again, December 6 ang ating anniversary po. Sabado po yan, 5 to 8 p.m. Yan, isang service lang po tayo niyan, 3 oras po. Doon po sa Teatro Marikina. Yan, tama na ako. Lagi yung napagbabaliktad eh. Teatro Marikina. Okay? So, diretso na rin po ang punta doon
sa Teatro Marikina. Lahat ng mga details po, ibibigay po namin for the coming days po. Meron pa po ba ibang announcement? Yan. Tinatawagan ko na po si Ate Miriam para po sa ating closing prayer. At maya-maya, pagkatapos po ng prayer po natin, ay meron po tayong picture taking. Tayo po tayong lahat. May service po papuntang San Mateo. Tayo po ay manalangin. Okay. Aming Diyos Ama, salamat po na dinako mo kami dito. Salamat po sa isa na namang pagtuturo mo sa amin kung paano magkakaroon ng katagumpayan ng family through finances, Lord. At maraming salamat po na ang banal na spirito ang kikilos sa amin upang lagi ipaalala ang mga natutunan namin. At sa mga katugunan ng aming panalangin, alam po namin na isa-isa yan or sabay-sabay na tutugunin mo yan, Lord. At makikita namin kung paano kakikilos sa mga buhay ng family, ng mga OFW, sa lahat po ng aming mga pinanalangin, maging sa aming bansa. Maraming salamat po. At sa aming pag-uwi, babaunin namin ang pagmamahal mo, pag-iingat mo, at salamat po na magkakaroon muli kami ng pagkakataon na dumako ulit sa susunod na Faith Night, Lord. Marami pong salamat sa pangalan ni Jesus. Amen. Picture.